Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagbabala na posibleng sumunod ang malakas na aftershock matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Philippine Coast Guard naka-high-end alert na para sa inaasahang rescue and recovery kasunod ng lindol sa Davao. Unified ID system para sa mga person with disability ilulunsad na sa buong bansa simula sa kalagitnaan noong Oktubre. Ako si John Dalistan para sa PNA Headlines. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na posibleng magkaroon pa ng malakas na aftershock kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Davao Oriental ngayong Biyernes ng umaga. Ipinaalala ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol sa publiko na tandaan ang duck, cover and hold kapag tumama ang isang lindol. Dapat rin anyang lumabas sa gusali kapag aabutan ng pagyanig. Ayon kay Bacolcol, ang aftershock ay kadalasang mas mababa ng isang magnitude kumpara sa pinagmula nitong pagyanig. Nakapagtalaan niya ng aftershock na magnitude 5.8. Dagdag pa niya, nagmula ang pagyanig sa Philippine Trench at walang kinalaman sa lindol noon sa Cebu. Inialis naman ang naunang tsunami warning sa Surigao del Sur, Leyte, Southern Leyte at Eastern Samar. Samantala, isang tao ang naiulat na sawi sa Davao Region dahil sa lindol. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inaalam pa ang detalye tungkol sa biktimang namatay matapos umanong mabagsakan ng debris. Napinsala din umano ang ilang pasilidad sa Ateneo de Davao at Mapua Malayan Colleges Mindanao sa Davao City. Suspendido rin ang klase sa mga eskwelahan sa Davao Oriental at Davao City, Davao Oriental, Dinagat Island at Surigao del Norte. Nagkaroon naman ng bitak sa gusali ng Francisco Bangoy International Airport pero patuloy ang operasyon ng paliparan. Sa Northern Mindanao, ilang gusali ang nakitaan ng bitak, partikular sa ilang paaralan sa Cagayan de Oro at Iligan City. Naiulat din ang isang landslide sa Camiguin. Naka-heightened alert din ang mga disaster response group ng Philippine Coast Guard para tumulong sa rescue at recovery kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Davao Region. Ayon sa Coast Guard, naka-activate na ang Deployable Response Group ng PCG Southeastern Mindanao para umalalay sa mga nangangailangan lokal na pamahalaan. Nakipag-ugnayan din sila sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology at sa mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mga anumang update. Binuksan ng Department of Social Welfare and Development ang Mobile Command Center nito sa Davao Region kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Davao Region. Sa utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, naghanda na ang Regional Quick Response Team para tiyaking handa ang lahat na magpadala ng tulong sa Davao Oriental. May hawak naman ang DSWD Field Office 11 na mahigit 100,000 na family food packs at mahigit 30,000 na non-food items. Naka-heightened alert din ang mga disaster response group ng Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao para tumulong sa rescue at recovery. Handa rin ang United Nations na magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol. Ayon kay UN Philippines Resident Coordinator Arnold Peral, nakipag-ugnayan ng UN sa mga lokal na pamahalaan para alamin kung anong suporta ang kailangan nila. Sa ibang balita, naghanda ang Department of Social Welfare and Development para sa mga malawakang paglulunsad ng Persons with Disability Unified ID Online System. Ayon kay DSWD Chief Information Officer Johannes Paulo Acuña, simula October 13 ay magsisimula ng maglabas ng Unified PWD ID sa mga lokal na pamahalaan. Nasa 200,000 PWD ang inaasahang magpaparehistro para sa Unified ID. Isinagawa ang pre-pilot implementation ng Unified ID sa Maynila, Muntinlupa, Pasay at San Miguel sa Bulacan mula August 11 hanggang September 12. Ayon kay Acuña, naging mainit ang pagtanggap sa Unified ID dahil sa bilis ng pagrerehistro dito. Nagsasagawa naman ng orientation ng National Council on Disability Affairs sa mga susunod na batch ng LGU tungkol sa Unified Online System. Magagamit ang Unified ID sa pamamagitan ng mobile app o web portal na ipapaskan lang papunta sa establishmento. Ginawa ang Unified PWD ID system para labanan ang pagkalat ng mga peking PWD ID sa publiko. Alinsunod din ito sa agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng mga programa at polisiya para sa mga vulnerable sector.
At sa balitang pangkalakalan, pagdesisyonan ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang bidding para isapinal ang redevelopment ng Baguio City Public Market sa loob ng 120 days o hanggang January 12 sa susunod na taon. Ayon kay Committee on Laws Chair Councilor Paulo Salvosa, magsasagawa ng lokal na pamahalaan ng mga public consultation para ipaliwanag sa publiko ang planong itayo muli ang palengke. Kasama rito ang planong public-private partnership para ipatayo ang palengke imbis na pondohan ng buo ng lungsod. Kabilang sa mga kukonsultahin ng mga residente, vendor at iba pang stakeholder ng palengke. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na sasalamin pa rin sa pamana at kultura ng Baguio ang inaasahang mas modernong palengke. Nangako naman si Salvosa na hindi palalayasin ng mga tindera sa public market kapag magsisimula na ang proyekto sa taong 2027. Samantala, naglungsad ang Land Bank of the Philippines ng lending program na magbibigay dagdag na suporta sa mga micro, small and medium enterprises at kanilang kapartner sa financial institutions. Sa pamamagitan ng Lifting MSMEs Lending Program, maaaring mag-loan ang maliliit na negosyo ng pambayad sa kapital, expansion, pagbili ng kagamitan, franchising at iba pang pangangailangan. May 3 klase na inaalok na loan. Ito ang startup loan para sa mga nagsisimula pa lang na nagkakahalaga ng 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Sa mga micro and small enterprises na isang taon ng bukas, may step-up loan na 500,000 hanggang 5 million pesos. Meron ding level up loan na hanggang 50 million pesos para sa small at medium enterprises na mahigit 3 taon na ang operasyon. Ayon sa Land Bank, magagamit ang mga loan na ito sa mga negosyong nagpapalawak ng operasyon at naghahanap ng mababang interes. Maaaring mag-apply sa Lifting MSMEs Lending Program sa pamamagitan ng website ng Land Bank. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account na Philippine News Agency. 76 na araw na lang, Pasko na. Sa bawat ilaw na nagniningning, may pag-asang darating. Sa susunod na ikalawang bahagi ng PNA Talks, kasama si IBC 13 President and CEO Jimmy Policarpio tungkol sa mga bagong plano para sa inaharap ng IBC 13. Ako si John Dalistan, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. IBC 13, isa sa mga nangungunang TV channel sa bansa, naging bahagi ng buhay ng bawat Pilipino sa nakaraang mahigit 65 taon. At ngayon, matapos mapalawig ng 25 taon ang prangkisa, nagpapatuloy ang kanilang paghahatid ng balita, aliw at kaalaman. Ano ang mga plano ng IBC 13 sa mga susunod nitong taon ng serbisyo publiko? As a matter of fact, we just had a board meeting yesterday. Now we're discussing mga take-off ng ating mga iba-ibang program. Because hindi lang kami TV, meron pa kami radio. So we are working, I want them to be in tandem on dissemination of, more important, news, more important pronouncement by the government. As we are going to infuse really younger generation, young ideas para we can really focus on the different sector of society. We intend to correct whatever false news or fake news that are being peddled, especially in the social media. Here, we will stick to what is the basic fact, what is the truth, and to do away with false news. Personally, my advocacy is to bring government programs closer to the people so that they can, in fact, clearly see the benefits that are in these government programs. Yun po ang aking personal advocacy. No? Gusto ko pong ilapit yung mga programa ng gobyerno na kapakipakinabang po sa ating mga kababayan. Well, what we have started, we intend to continue because IBC way back 60 years ago, as a matter of fact, this company is 65 years old. We want to at least attain, if not number one, when IBC was number one, at least makapwesto naman kami maganda-ganda. That's why with the approval of the franchise, our sincerest thanks to both Congress and the House of Representatives, sa Senate at that, and of course the Office of the President. Now we can move faster